Alright, welcome back mga ka-Johnny. Nandito na po muli ang yung lingkod ka-Johnny ng Johnny Tour TV at ito ang Johnny Det sa pangutang Usapang Ola. Sa mga ka-Johnny, kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo para updated po kayo sa mga ginagawa kong videos about Ola, mga pautang, usapang utang at sa mga kung ano ng mga advice na kailangan nyo upang alam nyo ang inyong karapatan sa mga paglabag na ginagawa ng mga online lending apps. So mga ka-Johnny, sana mag-subscribe kayo, like, share nyo na rin, tapos hit nyo yung notification bell para updated kayo. So ayun mga ka-Johnny, meron tayong isang humingi ng payo about sa isang hindi siya Ola, hindi siya online lending app sa basta-basta lending company talaga ito, which is ito yung pinakauna ko na naging lending company na nahiraman ng cash, kasi dito rin ako nakahiram ng TV. Ito yung Ion Credit mga ka-Johnny. Ano to, parang katulad ni Home Credit, pero ang problema lang dito, ang maganda lang dito pala kay Ion is may mababa ang interest, hindi katulad nung sa kabila is Home Credit nga na talagang mataas ng interest. Ito tama lang ang prosyento nila para sa para sa isang taon na tubo nila mga ka-Johnny. Pero based on my experience mga ka-Johnny, syempre dahil maganda naman talaga to, sayang at di ko lang nalagaan dahil nga nung nagkaroon ng pandemic, nagkaroon tayo na ng problema about sa financial situations natin mga ka-Johnny. Pare-pares tayo nakaranas ng financial problems that time. So yun mga ka-Johnny, may humingi ng tulong at payo sa atin kung ano ba yung gagawin niya, kasi may dumating na demand letter galing daw sa Ion. So which is, syempre naranasan ko yan, alam ko yung itsura ng demand letter ng Ion na meron ako. Ang problema nga lang mga ka-Johnny, hindi ko talaga makita yung demand letter ng Ion na yun. Hindi ko alam kung saan nailagay. Sayang, gusto ko talaga ipakita yun para makita niyo yung isang uri ng demand letter na mayroon pang notaryo at saka ng law firm. Pero ito pinakita niya sa akin, medyo nag-alangan ako. Kung ginamit kasi na law firm ng Ion, maaring hindi ito ito, ipapangunahan ko na po kayo. Maaring ang gumawa nito ay hindi na empleyado ng Ion or kung ano man, kasi iba yung pagkakagawa ng ng demand letter. Tsaka yung law firm na ginamit niya, nung sinearch ko sa Google, is close. At nung tinignan ko yung address, iba na yung nakalagay doon sa address nila na law firm na yun, kundi isa na siyang parang beauty salon at saka iba na siyang nangungupahan inupahan ng una nung law firm na yun mga ka-Johnny. Ibig sabihin nyo, sa establishment na sa address nila is wala na po ang law firm na yun, at nakalagay nga ron sa Google is temporary close or close yung law firm na yun na ginamit nung sa demand letter mga ka-Johnny. So simulan natin yung kwento niya, no? Share ko lang para maging aware din po kayo sa mga nangyayari, dahil parang meron itong kaparehas na nangyayari doon sa kabilang lending company na Home Credit. Parang meron nangyayari. Kung ganito rin ang senaryo mga ka-Johnny. So 2016 daw, nakahiram daw po sila sa Ion ng cellphone, which is parang 12K yata yung presyo ng cellphone na yon. So ito nga yung kwento niya, 2016 nakapag-down siya ng 2K. Ibig sabihin, syempre pag nakutang tayo sa mga lending company sa may pautang ng mga gadgets is meron tayong down payment na binibigay mga ka-Johnny, di ba? Parang 2,000, 2,500, 3,000, bahala ka, basta medyo malaki may bigay mo, mas mababa yung magiging monthly ng iyong hiniram o yung inutang na gadget mga ka-Johnny. So yun nga, tapos after ng 2K nakapag-down siya, tapos nakapaghulog naman daw siya ng almost 15,000. Siyempre kasama na yung tubo ron sa 15,000 na yun, tsaka yung lahat-lahat na yun. Siyempre isipin natin, bayad na si loaner, di ba? Okay. Pero itong nakaraang araw lang, 23 yata, itong August 23, meron siya na-receive na demand letter. Doon ako nagtaka, no, sa Ion, kasi si Ion, kung talaga merong pang-utang itong si si loaner na naghingi ng advice sa atin, dapat mga 1 year pa lang or 2 years na talagang pag hindi pa rin pinansin yung kanyang balance, automatic na pupunta na po yan sa bahay. At yung demand letter niya is mauna galing sa kartero. Hindi ko pa naitanong sa kanya kung galing sa kartero yung demand letter, kasi medyo hindi kami makapag-usap pa na naman dahil sa trabaho ako. And then ito ay tinatanong ko. Pero i-aware ko lang kayo mga ka-Johnny, pagka hindi dumating yung yung demand letter na yan, sabihin, lalo ngayon nung sa kanya is 2016 nangyari, na ngayon 2023, almost 7 years na, di ba mga ka-Johnny? 7 years na po, 8 years mga something ganun katagal bago sila pumunta doon sa borrower, doon sa nag-loan ng cellphone, na
medyo nagtaka talaga ako. Bakit ganun katagal pinaabot pa nila? At yung balance daw niya sa Ion Credit is nasa 23 or 27,000 mga kadyani. Buruin mo, inipon yung utang na yun para lang maningil ng bigla-bigla na wala siyang kamalay-malay. Gayong si loaner tawag doon, alam niya sa sarili niya na bayad siya. Kaya nga hinihingi ko yung mga resibo. Ang sabi naman ni loaner, ay naitapon daw niya. Pero yung written agreement nasa kanya, ayoko ipakita yun, syempre private, confidential kasi na written agreement nila na iyon yun. Para sabi ko, kung ganyan mangyayari ma'am, itago niyo lang yung written agreement niyo, tapos alamin niyo kung ano yung pangalan ng tumatawag sa inyo at bakit, ano ba bang naging balance niya. Dahil ang alam din talaga sa sarili ng ating humingi ng payo is bayad siguro siya, kaya di na siya nagtanong basta-basta. Sabi ko, i-contact niyo si Ion sa customer service, meron naman nakalagay dyan sa written agreement, tawagin niya si Ion kung talaga may balance siya. Unang gawin niya dapat yun, di ba mga kadyani, para malaman niya kung talagang totoo may balance. Pero kung may balance man siya, siguro hindi na ganun kalaki, kasi 12k lang daw ang presyo ng cellphone, tapos 15k lang itong naibayad niya, di sobra na. So di, syempre, parang ganito yan mga kadyani, ang expect ko sa ganitong klase ng sitwasyon, mga agent ito ng lending na ito is wala na siguro sila doon sa kumpanya. Ngayon, si agent, meron siya mga nakuhang information about sa mga loaner, doon sa mga na maaari may counting balance lamang. Kung sabihin natin may counting mga balance, asin ko nga mga 1,000 na lang. Siguro hinanap niya yun, tapos kinuwenta-kwenta something, gumawa siya ng paraan na gawa niya ng utang itong ating loaner na ganun kalaki, kahit na konti lang naman yung talagang nahiram niya sa halaga na 12k doon sa cellphone at 15,000 na nabayaran niya. Maaring ganun ang sistema ang ginawa niya. Kumbaga gumagawa sila ng utang sa isang tao para palabasin na malaki yung utang niya dahil sa taon na binilang na lumipas. At yung interest yun nung nagpalaki ng husto, kaya umabot ng almost 20 plus thousand yung utang ni loaner mga kadyani. So, kung sakaling mangyari sa inyo mga kadyani, ganito ha. Yan. Sa akin kasi 2 years bago ako nakatanggap ng pagdalaw at pag-home visit ng Ion. Kaya alam ko na maaaring pagka talaga may utang ka, pupuntahan ka nila sa bahay mo nang hindi ganun katagal. Hindi katulad nito 7 years ang inabot bago pumunta. Baka medyo na siya something fishy mga kayan, di ba? Pag-isip ka rin. Pero syempre, kailangan natin mag-imbestiga bago natin akusahan din yung agent. Kasi alamin mo na ni loaner yung buong pangalan ng tumatawag. Kung magkano ba talaga yung balance siya. Pero bago niya i-report doon sa Ion at ang kanyang complaint o yung reklamo, ay kailangan magawa muna niya yung nararapat niyang gawin na pagpapile kung sakaling nang i-scam itong agent na to mga kayani, kung sakaling ganun nga ang sitwasyon. Kaya para aware kayo mga kadyani, medyo unahin nyo laging gawin is contact the lending company, tapos alamin kung ano yung pangalan ng tumatawag, yung mga napapadala ng mga demand letter na yung attorney law firm pa is parang sarado, yung something gano'n. Alamin nyo muna, mag-research din kayo para alam nyo sa sarili nyo kung talaga legit ba yung paniningil sa inyo ng mga ibang lending companies like nito. Kaya mga kadyani, para maging aware lang kayo, no? Ion Credit po yan, maging aware, baka yung Ion Credit, di rin po alam yung ginagawa ng mga agent nila na baka wala na sa kumpanya nila, at ganyan ang ginagawa ng i-scam ng mga dating borrower mga kadyani. So ingat-ingat din po mga kadyani ha. Minsan may panlamang talaga at mapag-abuso at alam niyo na syempre mga panahon ngayon, hirap ang pera, kaya iba gumagawa ng mga ganyang paraan para makahingi at makakuha ng pera sa ating mga kababayan at mga mahirap na hindi naman dapat ganun. Siyempre dapat magtrabaho tayo ng maayos mga kadyani, diba? So ito ang yung lingkod kadyani ng Johnny Dor TV at ito ang Johnny Dep, usapang utang, usapang wala.